Itago nyo na lang po ako sa pangalang Rayo. First time ko po na magbahagi ng kwento sa inyo at sa inyong mga avid listeners. Kami po ng asawa ko ay solid HTV positive at certified kasindak sa Spotify, lalo kapag hinahatid ko siya sa work patungo ng Taguig. Since ganun nga kalayo ang aming nilalakbay papasok at pauwi ng trabaho, ay nakakailang episode kami na pinakikinggan. Matagal na rin po akong nagmamaneho ng sasakyan at masasabi kong bihasa na rin po sa larangang ito. Mapaumaga, tanghali, gabi o madaling araw, umuulan o maski tirik ang araw ay kaya ko pong magmaneho. At dahil dito, marami din akong na-encounter na mga creepy experiences. Ngunit may dalawang story na hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ito ang naging dahilan kung kaya't naapektuhan ng lubos ang aking pagmamaneho. Unang kwento ko po ay naganap 4 years ago. Ako po noon ay nagtatrabaho pa sa isang data company sa Makati. Ang building po namin ay sa BPI Tower na katabi ng Pacific Star. Mid-shift po ako noon, kaya ang uwi ko ay madaling araw. Ang schedule ko kasi ay 4 PM to 1 AM. Alam naman sigurado ng ilang mga nakikinig na mahirap talagang maghanap ng parking sa Makati. At mas pinahirapan pa nga ako ng schedule ko dahil alanganin talaga yung oras na ganun. Usually, 5 or 6 PM pa nakiklear ang parking sa labas, kaya no choice ako kung hindi maghintay ay magpapark sa basement parking. Yung building kasi na iyon ay medyo luma na. Mapapansin mo nga sa elevator ng building na may disenyong kahoy pa at talagang parang museo yung first floor nila. Hindi rin po ganun kalakihan yung basement parking at kung ikaw ay malilate sa pagpapark, no choice ka kung hindi magpark sa kailaliman nito. Usually, yung first to second floor ng basement parking ay exclusive para sa mga presidente, managers, VIP o kaya reserve. Kaya no choice ako lagi kundi magpark sa third at fourth. Yun kasi yung commercial. Sobrang bihira si Red na may magpark sa fifth floor dahil sa sobrang lalim nito. Sobrang dilim pa dito at may usap-usapan kasi na meron pong abandonadong sasakyan dito na hindi pa rin inaalis sa kadahilan ng hindi na ito kinukuha ng may-ari. Dahil sa kuryosidad, napatanong na lang ako sa gwardiya isang araw kung sino at bakit hindi inaalis yung sasakyan na yon. Ang tugon niya, nagpakamatay daw yung may-ari ng sasakyan at hindi nga daw ma-recover yung papers nito ng mga relatives nung namatay. Kaya ang siste ay iniwan na lamang ito doon. Dahil na rin sa katagalan ng sasakyan na yon sa basement, na-discharge na yung baterya at niluma na ng panahon yung makina kaya hindi na rin ito mapaandar. Kitang-kita mo nga din yung bakas ng kalumaan nito dahil sa modelo at yung kapal din ng alikabok sa bintana at maging sa body nito. Isang araw, Christmas season na nga rin ito. Sobrang daming tao sa building, gawa na rin siguro ng kaliwat ka ng Christmas party. Siyempre nung BPI at nung iba pang kumpanya sa building. 3:45 PM na rin yun at halos puno na ang lahat ng parking sa labas kahit sa ibang establishment. So nagtry ako na maghintay ng aalis pero malilate na ako dahil ang pasok ko nga ay 4 PM. I had no choice kundi ang mag-basement parking kahit mas mahal kesa sa labas. So bahagyang nagmadali ako sa kadahilanan na baka nga malate ako. Kaya iniskip ko na yung first to second at dali-dali akong naghanap ng slot sa third at fourth floor. Saka malas-malasan nga talaga.
Yung mga floor na iyon ay puno na. Kaya parang 5 minutes na lang malilate na ako. Kaya naman, iwinaglit ko sa aking isipan yung mga kwento patungkol sa 5th floor. I guess mas mainam nga talaga na ganitong ginawa ko kaysa malintikan ako sa trabaho. Madilim yung ikalimang palapag, ngunit hindi naman masyadong nakakatakot ng oras na yun kasi marami din pala na kagaya kong no choice na nagpark na rin doon. So dahan-dahan akong sumisilip sa bawat slot kung may available na. Hanggang sa tumambad nga sa akin, Sir Red, yung abandonadong sasakyan na talagang nakakaawang tignan dahil sa balot na ng dumi. Ganun sigurado yung mararamdaman din, mutual, ng ilang mga car lover katulad ko. Napansin ko din na wala din talagang nakaparada sa tabi nito. Halatang halata na iniiwasan ito ng ibang sasakyan. So open at talagang super available yung slot sa tabi ng abandonadong sasakyan. Wala ngang kaharang-harang. So sa sobrang pagmamadali ko, no choice na ako kung kaya't pumarada na ako sa tabi nito. Agad-agad kong pwinesto sa reverse parking yung sasakyan ko. Hindi ko na talaga pinansin yung mga kwento na nakakatakot tungkol dito kasi talagang ilang minuto na lang ay malilate na ako. Pag-atras ko sa parking, nakasilip ako sa side mirror ng sasakyan ko nang biglang may nakita akong parang nakasilip sa likod na ulo. Naroroon iyon sa likod ng abandonadong sasakyan. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako o refleksyon lang ito ng ilaw ng taillight. Pero hindi ko pinansin talaga at dali-dali na akong umalis sa kotse at sumakay ng elevator. 10:00 ng gabing iyon nang maisipan kong bumalik sa basement parking. Nandoon kasi sa kotse yung mug at yosi ko na usually ginagawa ko tuwing ganong oras. So coffee break and at the same time may yosi. Minsan pa nga doon kami sa labas ng parking nagyoyosi at nagkakape ng mga office mate ko. Pero ngayong gabi, ang plano ko lang ay kunin yung yosi at mug sa kotse sa basement parking at sa labas na lang ng building mag-session. Pababa na ako ng 5th floor basement. Hindi ko batid yung takot dahil alam ko naman na maraming nakapark doon and for sure, meron ding tao. May tao nga akong nakikita pero laking gulat ko ng pagbukas ng pinto ng elevator. Bumalot sa akin ang kadiliman ng 5th floor. Nawala sa isip ko na 10 PM na nga pala at karamihan ng mga nakapark ay nakauwi na o kung hindi naman kaya ay inilipat ang kanilang mga sasakyan sa labas ng building para mas malapit. Nawala din sa isip ko na sana'y inilipat ko din yung sasakyan ng maaga-aga pa dahil nung sandaling iyon, Sir Red, hindi talaga ako makalabas ng elevator dahil sa hilakbot na nararamdaman ko sa kadiliman na tumambad sa akin. Nahihiya din akong tumawag ng security at magpasama dahil syempre ang tanda-tanda ko na para matakot pa sa ganito. Kaya makailang segundo lumanghap ako ng hangin at tinatagan ko ang loob ko. Gamit yung flashlight ng cellphone ko ay pinuntahan ko na yung kotse. Ang masakit pa kasi dito nasa may tabi ito ng abandonadong kotse. Talagang pinagpapawisan ako ng malamig nung time na iyon, Sir Red, at talagang nagbubutil-butil pa. Yun bang parang nagpipigil ako ng bowel movement. Sa pinindot ko na yun, yung remote ng sasakyan, at tumunog yung alarm ng napakalakas dahil nag-echo pa nga ito sa buong floor. Mas lalo pa akong kinilabutan. Malapit na ako sa kotse ko
Pero nakapark kasi ako sa left side ng abandonadong kotse at galing ako sa right side. So most likely, madadaanan ko talaga yung lumang kotseng iyon. So pagdating ko sa harap ng lumang kotse, napansin ko sa hood nito ang halo-halong vandalism na iginuhit dahil sa kapal ng alikabok na bumabalot dito. Maniwala man kayo sa hindi, ang nakasulat na nabasa ko ay help me. Yung isa pa nga ay look up. May iba pang mga drawing na medyo hindi ko na rin maintindihan. Iniisip ko nga din, Sir Red, noon na baka joke lamang ito ng mga napupunta doon at sila yung may gawa. Maaaring empleyado or staff doon sa building at pinaglalaruan lamang yung lumang kotse para manakot sa iba. Pero yung nakakagimbal pa na vandal doon, Sir Red, ay yung help me at look up na tila baga nag-uutos sa akin o di naman kaya ay magpaparamdam sila. Hindi ko naiwasang sundin yung look up. Napatingin ako sa windshield ng lumang kotse at tila nga may anyong kamay sa loob nito. Hindi na ako nagtagal dun, Sir Red, at dali-dali talaga akong sumakay ng kotse ko. Pagpasok ko pa lamang doon ay hindi ko na maiwasan ding pansinin yung peripheral vision ko kasi baka mamaya ay may nakakahilakbot pa akong makikita. Pinilit kong i-start agad yung sasakyan at awa naman ng Diyos. Nag-start ito kaya dali-dali na akong umalis sa slot. Maya-maya pa, napansin ko sa rear mirror ko na parang may tumawid na tao at galing ito sa lumang kotse. Tila nagmamadali papunta sa akin. Hindi ko man nakita yung itsura nito pero nakatitiyak akong silhouette siya. Sa takot ko nga noon, Sir Red, nag-ala Tokyo drift ako sa spiral ng parking pataas hanggang makarating ako sa ticket booth. Sobra talaga yung takot ko na sandaling iyon, Sir Red. Gayon din yung pagtataka ng park lady kung bakit ako nagkakaganon at anong nangyari. Ang sabi ko sa kanya, may multo dun sa 5th floor basement. Pero nainis yung park lady at sabi niya sa akin, "Uy sir, huwag naman kayo manakot ng ganyan oh. First time ko lang sa shift na ganito." Dahil doon ay nabalot ng takot at konting awkwardness yung time na yun. Kung ano ang ikinaliwanag nung labas ng building ay siya namang kabaliktaran sa ilalim nito. Matapos nga ng pangyayaring ito, Sir Red, ay lagi ko nang inilalabas ang sasakyan bago mag-alas 6 ng gabi, lalo at kung sa basement parking ako nagpark. At kung maaari nga, hindi na ako sumusugal na magpark sa basement parking kahit sa 3rd at 4th floor. Kung sa kamalas-malasan nga, mas pipiliin ko na lang na magpark sa isang gasolinahan sa tapat ng building namin. Mas mainam na yun dahil at least mga buhay ang nakikita ko doon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments.
Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.